So may ubo at sipon din ba yung mga alaga niyong aso at hindi niyo alam kung ano nga ba yung pwede niyong igamot or i-home remedy sa mga alaga niyong aso. So itong video na to guys ay ginawa ko para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung pwede niyong igamot sa mga alaga niyong aso na mayroong ubo at sipon. Pero disclaimer lang guys, hindi po ako professional vet. So itong i-share ko sa inyo is based lang po sa aking experience kung ano yung ginagamot ko sa mga alaga kong aso every time na magkakaroon sila ng ubo at sipon. At kung meron po kayong budget, pwede nyo naman pong itakbo sa malapit na vet sa inyo yung mga alaga nyong aso para magamot agad sila. So kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. Ganito yung Hello guys! So, kamusta? Sa mga hindi po nakakilala, ako nga po pala si Jan at ako po ay may alaga na dati nasa 50 na yung alaga kong aso at dahil nga na-rehome na yung iba, ang natira na lang ay 12 dogs. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10 at meron tayo ditong dalawa sa loob. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pwede nyong igamot sa mga alaga nyong aso kapag meron silang ubo at sipon. At kasi ngayon guys, yung alaga kong aso na chihuahua na si Mimi, meron siyang ubo at sipon talaga ngayon at kapag naririnig nyo is gumaganon-ganon na siya. So, ibig sabihin nun kapag ganon guys is possible merong ubo or sipon yung mga alaga nyong aso. So, ito guys, ang ubo at sipon, depende na lang yan sa case kasi hindi porket may ubo lang siya at sipon is okay lang yon. Kasi isa rin sa mga sign and symptoms ng pagkakaroon ng distemper ay ang pagkakaroon ng sipon. Lalo na makikita nyo, tumutulo na yung sipon sa mga alaga nyong aso na medyo yellowish. So, napaka-importante kapag meron kayong budget, maitakbo nyo sa vet. Baka kasi pagkakaroon siya ng distemper. Pero kung ubo o sipon lang at hindi naman distemper, so ito guys, i-share ko sa inyo, is ito yung ginagamit ko. Dati pa, yung mga maliliit pa yan sila. Siguro ilang years na rin yung nakalipas. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nasa 4 years na yung nakalipas. Kung first time na magkaroon ng ubo at sipon, sila Mini at saka si Tiny. Sad to say, si Mini, dalawa kasi yan silang chihuahua ko. Yung isa kulay brown dati na male, at yun nga namatay siya dati because of heat stroke. Yun, sobrang init kasi ang panahon ngayon. Kaya nga, inilabasan natin sila para mas fresh yung hangin dyan. At nilagyan ko na rin sila ng cover sa ibabaw para yung init is hindi dumiretso sa kanilang katawan para mag-bounce back. So, kaya may cover yan sa ibabaw. So, ngayon nga guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung ginagamot ko sa mga alaga kong aso. So, ito guys, mabibili nyo lang to. Pwede rin sa online, pwede rin sa TikTok. Kung mas makakamura kasi kayo guys kapag sa TikTok. So ito guys is yung Cephalaxin at saka Ambroxol. So ito talaga yung pinagsasabay kong ipainom sa mga alaga kong aso kapag may ubo at sipon.
ubo at sipon lang hindi po distemper. Pero kapag distemper din kasi guys, kapag may distemper yung alaga yung aso, possible po na magkaroon siya ng sipon. At isa rin sa mga ginagamit na panggamot ay itong Ambroxol at saka Cephalexin kasi antibiotic to for antibacterial. Ito naman yung Ambroxol is pulmocinin para sa upper tract. So itong Ambroxol guys is hydrochloride pulmoconin for veterinary use. So ito nga pala guys para sa horses at saka sa dogs. So pag-uusapan natin yung dogs, kung ilang ml ba yung pwede nyong ibigay kapag Ambroxol. So kapag Ambroxol guys, at least 5 to 10 ml. Siguro yung maliit, nasa 5 ml. Kapag large naman yung aso nyo is 10 ml. So indication, aid in the treatment of catarrhal inflammation of the bronchial and the upper respiratory tract in horses, in dogs. So, ayan guys, kapag dogs, 5 to 10 ml, 2 times a day, for 5 to 7 days. Yun yung nakalagay dito. At ito guys, available to sa Shopee at saka sa Lazada. At ang maganda niyan, combination ng Cephalexin for antibacterial. At ito guys, is mabibili nyo rin to sa online, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Meron din to. So, ito naman is Cephalexin XL, 200 mg. Powder to guys sa pag binili ninyo. Ang gagawin nyo na lang is lalagyan nyo siya ng water. Imimix nyo with water para maging liquid form po siya. Tsaka nyo siya ipapainom sa mga alaga nyong aso. Basahin natin dito kung ano yung mga naka-indicate. Precaution. So, caution are given to the patient with allergic reaction with cephalosporin and penicillin and to those who have severe renal impairment. Indication for the treatment of infection of the respiratory tract, urinary tract, and of the skin for otitis media and other infection due to sensitive organism. So, direction, paano nga ba siya? So, ito guys is to make 60 ml suspension. Add 43 ml of water. So, ito guys, pwedeng running water. Shake it well until eventually suspended. The suspension is stable for 7 days under temperature not exceeding 30 degrees or 14 days under refrigerated. So, 17 to 14 days. Yun yung kanyang lifespan. So, iba kasi yung expiration date. Yung expiration date nito kasi guys is kung kailan, hanggang kailan nyo pwede gamitin yung gamot, hanggang kailan pwede nyo ibenta yung gamot. Yung 17 to 14 days naman, hanggang kailan nyo pwedeng gamitin yung gamot. Yun yung pagkakaiba ng expiration at saka yung usage of this antibiotic. So, once na nabuksan nyo to, once na na-mix nyo na siya ng water, kailangan 17 to 14 days or 17 to 13 days, stop nyo na yon kapag natapos na yung days na yon. So, mabilis lang naman makagaling to ng gamot ng asong may ubo at sipon. Of course, alam naman natin kapag yung mga alaga nating aso, meron silang ubo at sipon, bumabagsak talaga yung appetite nila. So ano nga ba yung pwede natin gawin kapag bumagsak yung appetite nila? Nagbibigay po ako ng ulam sa mga alaga kong aso. Ang binibigay kong ulam, hindi po table food. Kasi pag table food po, yung binigay ninyo is possible maging picky yan, hanap-hanapin niya na kailangan kung magbibigay kayo ng pangulam, yung kaya nyong isustain kapag hinanap nila, pwede nyong maibigay na abot kaya ng bulsa ninyo. Kasi sobrang hirap mag-alaga ng aso, hindi madali kasi kailangan mo talaga ng budget. So, para naman hindi kayo mahirapan, mas maganda kung ipapakain nyo or ipapaulam nyo is mga naka-tetra pack din na mga ulam. Pwede rin kayo magbigay ng chicken. Wag lang yung liver kasi moderation lang kapag liver kasi nagsasawa sila. Kailangan alternate. Meron kayong mabibilang Smart Heart. Yun yung binibigay kong ulam sa kanila kapag kailangan.
Nagpapakulo din ako ng manok kapag kailangan, kapag hindi tight ang budget, nagbibigay talaga ako gulay, importante. Puwede rin kayong maghalo ng onting rice para mas lumakas yung kain nila at mas bilis silang tumaba. Nakakataba kasi yung rice sa mga alagang aso, pero kung gusto niyo naman mas magkaroon ng muscle yung alaga niyong aso, high in protein, mga dog food. So napakaimportante talaga na sanayin natin kumain ng dog food yung mga alaga nating aso para hindi rin kayo mahirapan in the future kapag naging adult na sila. May times din talaga kasi na magsasawa yung aso natin sa dog food and kailangan lang dalangin natin ma-sustain or malagpasan yung time na yon. Magbigay kayo ng ulam, iba't ibang flavor na Tetra Pak. Kasi sa Tetra Pak guys na Smart Heart, merong liver, chicken, strand ng chicken. So yun yung nagugustuhan ko, may mga cubes, pero still, ah, naka-Tetra Pak siya na high in protein. So yun yung talagang binibigay ko sa mga alaga kong aso kapag bumabagsak yung appetite nila or nagsasawa sila ng dog food. Pagdating naman sa kanin, wala namang problema. Pwede kayong mag-add ng kanin. Basta wag lang kayo magpapakain ng mga table food kasi possible kapag yung table food kasi marami ng condiments na nakahalo yan. May mga betchin na, may mga asin na. So marami na siyang ingredient na hindi maganda sa pangangatawan ng mga alaga nating aso. Baka tamaan yung kanilang liver or yung kanilang kidney, lalo na kapag masyadong maalat. So ano nga ba yung binibigay kong dog food sa mga alaga kong aso? Nagbibigay ako ng special dog food kasi sobrang ganda ng quality niya. At saka nasa mid-range din siya. Ang maganda nun guys, sobrang ganda ng special dog food kasi may moringa siya. Hindi siya ganun kabaho yung pupo nila. Yun yung maganda. Basta ah, meron siyang ingredients na wala yung iba. Yun yung advantage niya sa ibang dog food at saka nasa mid-range price siya pero high quality yung special dog food. Kasi merong chicken, meron din ganito, liver chicken. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan sa mga liver is mabilis sila maumay. So, kailangan talaga pwede nyo pagpalit-palitin yung flavor. So, yon. Tsaka, ang ganda nito guys, 35.70 lang yung bili ko nito sa Market. Pag umorder kayo nito sa Shopee, meron din naman nasa 37 pesos. At ito guys, sa isang ganito, napapakain ko na sila lahat. Kasi hindi naman ako naglalagay ng sobrang daming ulam. Tama na yung talagang makakatikim sila ng ulam. At saka kung may budget pa kayo guys, mas maganda rin talaga maglagay kayo ng gulay, especially carrots, cabbage, lahat ng mga masustansya na pwede nyong ibigay. At ang mas maganda talaga guys is marunong kumain ng dog food yung mga alaga nyong aso. Yun yung isa talaga na talagang advantage para hindi kayo mahirapan magpalaki ng mga aso. So yun, iwasan din natin yung sobrang init, kaya may ano yan talaga naman summer ngayon. So kailangan meron silang protection sa sobrang init. Kung naririnig nyo guys, ayan. So ganyan siya guys. Kapag inuubo, ayan, para siyang reverse sneeze. Mostly nangyayari talaga yan sa mga chihuahua. Iba yung reverse sneeze, iba yung ubo na may halak. So napaka-importante talaga na mabigyan natin ng gamot yung mga alaga nating aso. Huwag yung isang tabi. Kailangan magamot din talaga sila guys. So ito guys, so kung naghahanap kayo ng gamot, ayan. Especially mas maganda yung vitamins din talaga na L-Cibit, Liberolin, yung mga supplement na yon talaga makakatulong sa inyong mga alaga nyong aso para hindi bumagsak yung resistensya nila. So yan mga yan kasi guys, ang nag-iisa lang talaga na may ubo ngayon ay si Mimi. Yan talaga parate ang nagkakaroon ng problema. Diyan ako, yan pala sa lahat ng alaga kong aso, siya yung nagkakaroon ng ubo at sipon. So before nga, kung napanood niyo ibang video ko, talagang sobrang, lahat sila mayroong sipon. Pero ito lang talaga yung nakatulong. Itong gamot na to na Cepalaxin tsaka combination ng Ambroxol para makatulong din sa inyo guys. So yun lang guys, that's it for today's video. So yun yung binibigay kong gamot sa alaga kong mga aso kapag nagkakaroon sila ng problema sa ubo at sipon. So I hope nakatulong to, and if you like this video guys, so don't forget to
subscribe to my YouTube channel. So please support my YouTube channel, subscribe at huwag niyo kalimutan na i-hit po ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa ating YouTube channel. At yun, shoutout nga pala sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po. Kung meron po kayong question or ibang gamot ng sakit, yan, kung meron pa kayong ma-share na alam nyo na pwede pang ipanggamot kapag may ubo at sipon, at comment nyo na lang dyan guys kung ano yung ginagamit yung gamot kapag may ubo at sipon yung mga alagaan yung aso. Pa-comment na lang po dyan, baka maging best solution din to para sa iba. So yun lang, at kung meron kayong question or suggestion, pwede po kayo mag-PM sa akin messenger na Chitsipro Family. At syempre, nasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. So maraming salamat at see you on my next dog scaring tip guys. So yan. So isa lang yung may sipon sa kanila, so kailangan ko talaga agapan para hindi mahawa ang iba. So thank you for watching and bye-bye.